At eto na nga ang ating senador na talaga ng mga pinakamatalino sa Senado ngayon, si Robin Padilla. Kung ito po ay kunwari, grade 1 lang si Risa Ontiveros, grade 1 lang si Kiko Pangilinan, grade 1 lang si Chis Escudero, grade 1 lang si Win Gatchalian, grade 1 lang si Ping Lacson. Siya talaga pinakamatalino. Kasi nga po, heto na naman, ako po, nagpakawala na naman po ng isang napakatinding kabobohan itong ating senador na si Robin Padilla. So panoorin po natin 'to at talagang hahangaan niyo po talaga ang kanyang pagiging engot. Opo. Nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Ginoong saksi, kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-o-object, medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yun? May certification, sir. Yes po. Opo. Tapos, nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original Ito hinahanap niya original. po na kopya kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron Siyempre, 'di ba? Automatic 'yan. Ang nasa isip nitong si Agent Kalilong siya yung nag-record eh. Siya yung nakapanood. Ang iniisip niya, yung napanood niya doon sa Facebook live na yon o kung anumang live yon, yun yung hinahanap ng isang Robin Padilla. Kaya lang meron palang ibang ibig sabihin si Robin Padilla. po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Ako nag-execute. Ako. Sinasabi niya, ako sir, ako yun. Kasi hindi po yung mismong tao. Yes po. Ang Hindi daw yung mismong tao Ito na. hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? Ayan. May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record. Di ba? Medyo naguluhan na siya eh. Kasi ako nga eh. Ako nga yung nag-record sa OBS eh. Ako nga. Di ba? Ngayon naguguluhan na siya. Bakit? Kasi ang gulo ng tanong ng isang Robin Padilla. Ano ba naman ang aasahan natin sa isang Robin Padilla? Record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Siya yung nag-record through OBS. So, ibig sabihin itong si Robin Padilla, sa hinaba-haba ng impeachment trial, sa 3 araw na nagkaroon po ng hearing, hindi nakikinig si Robin Padilla. Po, yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Ang hirap umintindi ng bobo, no? Ano hindi niya alam na kapag ikaw nag-Facebook live ka, itutok mo lang yung cellphone mo sa'yo at mag-live ka na, mag-video ka na, ikaw na yung nag-record nun. At doon sa kalagayan nung pagre-record na yon, yung nagbabanta si Sara Duterte, Facebook live yun. Diba?
Oo nga, at media briefing yun, gumamit siguro sila doon ng ano, tingin ko gamit nila dyan yung ano yung Zoom. Nag-Zoom meeting sila dyan. Tapos naka-feed sa Facebook. So kapag ikaw ay nag-record niyan, ikaw ay nakaharap sa camera, ikaw ay nagsasalita, ikaw ang nag-video sa sarili mo. So ang nagbi-video doon sa sarili nila, kay Zuleika Lopez, kay Sara Duterte, nung nag-live sila na yon, nung media briefing na yon, online media briefing na yon, walang ibang nag-record nun kung hindi si Sara Duterte. Hindi ba alam ni Robin yan? Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Robin, kaya nga meron na silang authentication from Facebook kay Meta. Kasi si Meta ang makakapagpatunay na yung video na yon ay tunay, authenticated, talagang nasa area, na-i-ere, na-i-live sa kanilang Facebook. Anong hinahanap mo pang raw file? Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. Ayan ito kita nyo gumagana yung ginawa ni Narbasa, yung defense counsel ni Sara Duterte. Gumagana yung yung panlilinlang, pagmamanipula, at pag-question doon mismo sa legitimacy o authenticity nung video ni Sara Duterte na nagbabanta siya kay PBBM. Yun ang kanilang dinedepensahan, yun ang kanilang pinupuntahan, teknikalidad. Hindi nila kinokontra o kanilang pinapaliwanag kung bakit si Sara Duterte ay nagbanta kay PBBM. Hindi yan ang kanilang kinokontra. Ang gusto nila, i-technical yung video at sabihin, peke, hindi authentic. Putya, kitang-kita ng dalawang mata ng bawat Pilipino, kay DDS, kay BBM supporter, kay pro-government, kay anti-government. Alam ng mga Pilipino yan na yan ay tunay at na-live yan sa Facebook. So bakit kailangan pa ng authenticity? Napanood na nga ng lahat ng Pilipino, kay bata, kay matanda, kay may ngipin, kay wala, kay mahirap, kay mayaman, simula barangay tanod hanggang sa presidente. Napanood yung video na yan. Kahit nga mga OFW, napanood yan eh. Kahit nga mga media sa ibang bansa, Japan, China, Germany, Italy, America, Canada, Singapore, napanood yung video na yan. Tapos questionin mo pa kung paano kung peke. Ano yun? Ay yun napanood namin? The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Ayan na. Robin Padilla, mag-isip ka naman. Hindi porke ikaw ay nabansagang bobong senador, pangangatawanan mo na. Pakita ka naman kahit konti ng katalinuhan. Magpakita ka naman na kahit papaano, deserve mo maging number 1 na senador noong 2022. Diyos ko naman, napakasimple lang yan, Robin Padilla. Kahit ang asawa mo, nagla-live selling. Kahit ikaw, nagla-live ka sa Facebook mo. Pag ba ikaw nag-live, hawak mo yung cellphone mo, kukwestiyonin mo ba yung sarili mo? Teka, baka peke itong nire-record na to. Baka peke itong aking video na to, Teka. Nasaan yung raw file nito? Baka peke ito. Diyos ko naman, Robin. Yan kasi yung yan kasi yung problema kapag yung isang bida sa pinilakang tabing ginawa mong senador, nakakapanghinayang lang. Magkano sahod niya? 300,000 sa buwan? Sayang yung sahod. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. Doon nga galing yung original nun eh. Kasi nakarecord yun sa Facebook.
At ang nag-live nun, Office of the Vice President mismo. Ano mo yung harap-harapan tayong ginagawang ing-ing? Harap-harapan tayong ginagawang tanga. Porke bobo siya, gusto niya bobo din tayo. The original, no sir. Siyempre, yung original nun, nandun sa FB. Andoon mismo sa Office of the Vice President na Facebook page. Kung binura na nila yon, edi wala na. Pero maraming nakapag-download niyan at maraming makakapagpatunay niyan na legit yung video na yan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ginoong tagapamahala. Ito na, pinakamatindi. Alam nyo yung kino-question yung legitimacy o authenticity nung threat video ni Sara Duterte. Mga ano lang yan, mga 100% lang yan na kabubuhan. Eto, to the highest level to. Ng hukumang ito, nais ko lamang po sana hingin ang mga credentials ng ating saksi. Yan ang problema. Hininga ng credentials, yung isang degree holder, NBI agent, accountancy graduate. Accounting student na nakagraduate, accountancy ang kanyang tinapos, hindi siya abogado, pero qualified siya maging NBI agent. Actually, Robin Padilla, mas qualified pa tong maging senador kaysa sa'yo. Bakit? Ito, degree holder. Ito, may tinapos. Ay, teka. Meron nga din palang tinapos si Robin Padilla. Nakagraduate din nga pala to sa UP, University of Prison. Kung paano po lahat ng kanyang certification, lahat, upang mapatunayan po natin lahat na Is ready. To it earlier, but kindly respond to the question of Senator Judge Padilla, Mr. Witness. I have here, sir, my certifications during the time of my investigation, Your Honor. Can you, mahaba ba? I can read, Your Honor. Mahaba ba? Hindi. ibigay na lang po siguro sa atin. Kindly just submit it to us. Yes, please. Opo, Yes, submit sir. na lang po. Thank you, Your Honor. If that is okay with Senator Judge Padilla. Thank you, sir. Mr. Kalilong, you are excused, sir, and thank you for your time and cooperation with the impeachment court. Alam mo yung kino-question ni Robin Padilla, etong si Mr. Kalilong. Accountancy graduate, kino-question mo. Hinahanapan mo ng credentials. Ikaw nga nung kumandidato kang senador wala ka namang alam, wala ka namang tinapos, ex-convict ka pa, kriminal ka pa, dati ka pang durugista. Hinanapan ka ba ng mga bobong bumoto sa'yo ng credentials? Di ba hindi? Tapos etong nag-imbestiga kay Sara Duterte, na hindi naman niya kasalanan kung siya ang na-assign dyan, hanapan mo ng credentials, kukwestiyonin mo ang kanyang pagiging NBI agent, ang kanyang kakayahan, ang kanyang katalinuhan. Napaka-unfair nito kay Mr. Kalilong. Bakit? Si Mr. Kalilong, ginawa lang ang kanyang trabaho. Pero ikaw, hindi mo ginagawa ang trabaho mo na maging senador ng taong bayan. Ginagawa mo ang trabaho mo bilang tuta ni Digong. Kaya sayang pasahod sa'yo. Dapat dito hindi na to pinapasahod. Wala namang silbi to kaya naku po nakakadismaya po talaga na ang tinatakbo po ng impeachment ay panliligaw sa tunay na issue. Pag-question dun sa video na napakaraming Pilipino, milyong-milyong Pilipino nakapanood dito sa Pilipinas at outside the Philippines, napanood yung video na yan, tapos tatanungin nyo kung authentic, tatanungin ninyo kung yan ba original, raw, teknikalidad na lang po talaga ang kaya nilang questionin. Bakit? Dahil yung pagbabanta ni Sara Duterte, hindi po maikakaila na isa talagang krimen. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Bye.